Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3026 hanggang 3030. Hindi lang si Wang ang may parehong ideya noong mga nakaraang taon, ngunit halos lahat ng may-ari ng martial arts school ay may parehong ideya. Umaasa silang lahat na makakasali ang Aaron sa sarili nilang martial arts hall, ngunit pagkatapos panoorin ang larong ito, naiintindihan din nila na sa malakas na lakas ng Aaron, imposibleng mahalin sila. Iniisip pa nga ng ilang tao na ang Aaron ay maaaring kumatawan sa rurok ng martial arts circle sa Yanjing. Walang makakapanalo ng Aaron maliban kung ang mga nakatagong master na iyon, kahit na ang Apocalypse, ay handang sumulong. Ang Wuji Summit ngayong taon, bagamat katatapos lang ng preliminary competition, lumitaw na ang kampyon, na isang katotohanang walang mababago. Well, tama naman talaga ang choice ng Yang family ko. Napakaswerte ko talaga. Napabuntong hininga na sabi ni Yang Bin, mas nararamdaman niya ngayon na ang kanyang orihinal na pagpipilian ay matalino. Kung kailangan mong gawin sa Aaron, anong uri ng katapusan ang darating, ito ay hindi mahuhulaan. Ngayon, ang pamilya Yang at Aaron ay may magandang relasyon, na talagang kinaiinggitan ng ibang mga pamilya. Laozo, sa palagay ko, itong lalaking nagngangalang Chongyang ay walang lakas. Ang sabi ni Yang Wanlin, dahil sobrang simple ng Aaron Won, pero hindi nagpakita ng napakatalino si Chongyang, kaya mag-ilusyon siya na hindi naman talaga makapangyarihan si Chongyang, baka binigyan siya ng mito ng mga taong iyon. Pinandilatan ni Yang Bin si Yang Wanlin at sinabing, alam mo ang umutot. Talagang malakas na tao si Chongyang. Hindi niya maipakita ang kanyang lakas sa harap ng Aaron, na nagpapakita lamang na masyadong malakas ang Aaron. Pinaliit ni Yang Wanlin ang kanyang leeg. Hindi man niya maramdaman, akala ng nuno ay totoo. Laozo, hindi ba mananalo si Aaron sa Wuji Summit ngayong taon? Tanong ni Yang Wanlin. Yang Bin nodded, ito ay walang duda bagay, ang buong Yanjing, ngayon ay makakahanap ng Aaron kalaban. Natatakot ako na ang mga paaralan ng martial arts na iyon ay nag-iisip na huminto sa kompetisyon ng may ilang dahilan. Pagkatapos ng lahat, hindi isang matalinong desisyon na hayaan ang sariling mga tao na masaktan sa arena ng hamon kapag alam niyang hindi ito ang kalaban ng Aaron. Sa oras na ito, ang katahimikan ng venue, biglang sumiklab ang isang pagsabog ng mga sound wave. Ito ang Aaron's fans finally recovered. Dahil masyadong mabilis natapos ang laro, wala man lang silang reaction time. Kaya lang bumagsak ang venue sa sitwasyon ng paglaglag ng karayom. Ngunit ngayon, sila ay matino, at ang mga katangian ng mga baliw na tagahanga ay nakalantad sa sandaling ito. Aaron, Aaron, panipi, Aaron. Ang tatlong salitang ito ay puno ng venue ng Wuji Summit, at halos matanggal ang kisame ng venue. Namutla ang mukha ni Nangang Chenkyo habang nakikinig sa mabangis na tagay. Inaasahan din niyang mananalo si Chongyang ng Aaron at hayaang mahulog muli ang Aaron sa ilalim, ngunit ang katotohanan ay ang Aaron ang tumayo sa dulo at nagpakulo ang buong audience. Sinasayang ng pamilya ng Han ang Young Master, paano niya magagawang pasayahin siya ng maraming tao? Para kay Nangang Chenkyo, kung ang mga tagay na ito ay dulot ni Han Jun, maaari niyang tanggapin ang mga ito at ipagmalaki ang mga ito. Ngunit ang mga tagay na ito ay itinaas ng Aaron, na isang kahihiyan para kay Nangang Chenkyo. Lola, kinagat ni Han Jun ang kanyang mga ngipin at hinayla ang damit ni Nangang Chenkyo. Siya ay labis na hindi nasisiyahan. Paano makakakuha ng napakaraming boses ang Aaron? Isa lang siyang basura na walang gusto. Sa sandaling ito,
Si Nangong Chenkyo ay may bahagyang pag-ayaw kay Hanjun, na hindi pa niya naramdaman noon. Alam niya na ang kanyang saloobin ay nagsimulang mag-alinlangan. Dahil napakahusay ng mga nagawa ng Aaron na hindi may kumpara ni Hanjun sa kanila, kaya kailangan niyang magkaroon ng ideya sa kanyang isipan. Mali ba ang pinili mo? Tama ba talagang makinig sa matandang monghe? Si Hanjun ay talagang kayang suportahan ang pamilyang Han, hindi ang Aaron. Gayunpaman, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring iligtas ng Aaron ang pamilyang Han sa isang salita, ngunit hindi magawa ni Hanjun. At alam din ni Nangong Chenkyo na aabutin ng hindi bababa sa 10 taon para balikatin ni Hanjun ang responsibilidad, ngunit hindi ito kailangan ng Aaron. Kaya na niya ngayon, Lola, tulungan mo naman ako. Hanjun makita Nangong Chenkyo ay hindi nagbigay ng pansin sa kanyang sarili, patuloy na sabihin. Huminga ng malalim si Nangong Chenkyo at tumingin kay Hanjun na may pinakamaamong panig. Sabi niya sa malambing na boses, "Don't worry, Junner. Kung mas mataas ka, mas malala ang mamamatay kapag nahulog ka." Kinagat ni Hanjun ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Well, mamamatay siya ng malungkot." Sa oras na ito, bumaba na si Aaron mula sa challenge arena, ngunit hindi pa rin nawawala ang cheering sa stand, at hindi niya sinasadyang tumigil. Siguradong magugustuhan ni Yan Bingfeng ang sitwasyong ito, ngunit para sa Aaron, hindi niya ito maramdaman. Nang malapit nang umalis ang Aaron sa venue, ang lahat ng mga tao sa martial arts circle ay hindi napigil ang tumayo, na para bang pinalayas nila ang Aaron. Hindi pa nangyari ang ganitong sitwasyon, at tinatayang hindi ito mangyayari, sa pangalawang tao sa hinaharap. Ito ang shock Aaron na dinala sa martial arts circle sa Yanjing. Kasabay nito, tumayo din si Nangong Bolang, sinundan ang mga hakbang ni Aaron, at umalis sa venue. Maraming tao ang naghihintay para makita ang dami ng tao sa labas ng venue. Hindi sila qualified na pumasok sa venue, pero sobrang curious sila sa biglang pagsabog ng tagay at hindi na makapaghintay na malaman kung ano ang resulta. Sa isang bahagi ng kaparangan na hindi kalayuan sa venue, huminto si Aaron, at si Nangong Bolang ay dumating sa likuran niya. Mukhang nagbago ang isip mo bago magsimula ang laro, sabi ni Aaron. Pagtingin sa likod ni Aaron, naramdaman ni Nangong Bolang na hindi siya makakita. Nagbago nga ang isip niya, dahil ayaw niyang i-expose ang sarili niya nang hayaan niya si Chongyang sa stage, kaya ginamit niya si Chongyang para mag-test. Ngunit nang tingnan siya ni Aaron, halatang nakilala siya ng mga mata ni Aaron. Sa kasong ito, hindi mahalaga kung si Nangong Bolang ay naglantad, at ang halaga ng Chongyang ay hindi maipakita, bakit mo ako nakikilala? Natarante si Nangong Bolang at hiniling na ang impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan ay hindi maimbestigahan ng maraming ahensya ng panektik. Bilang ang taong kumokontrol sa kapangyarihan ng ekonomiya ng pamilya Nangong, pinoprotektahan niya ng husto ang kanyang impormasyon, kaya ngayon ay napaka-curious niya kung paano ginawa ng Aaron ito. Walang sino man ang maaaring itago sa akin ang mga bagay na gusto kong malaman, tulad ng katotohanan na ang aking lolo ay nasa gitna pa rin ng mundo, Aaron. Kung may nagsabi niyan sa harap ni Nangong Bolang, magiging mayabang lang siya at ignorante. Pagkatapos ng lahat, siya ang may ganitong kakayahan, at alam niya kung gaano kalaki ang kontrol na kailangan niyang magkaroon sa mundo upang magawa ito. Ngunit sa harap ng Aaron, hindi nang ahas si Nangong Bolang na isipin iyon, dahil napakaraming alam talaga ng Aaron. Dahil sa kanyang pag-unawa sa pamilya Nangong at sa kanyang sariling amo, hindi kapanipaniwala ang pakiramdam ni Nangong Bolang. The center of the earth is the absolute secret of the Nangong family. It's really not easy for you to know this. Huminga ng malalim si Nangong Bolang. Sa oras na ito, hindi na niya tinuturing na bata ang Aaron, ngunit maingat na siya bilang isang kalaban na may relatibong lakas. Natatakot siya na kung maliitin niya ang Aaron ay babayaran niya ito. Ang sentro ng lupa na iyong nilikha, at ang mga piraso ng mundo, ay para sa Apocalypse, ngunit nangangailangan ng maraming pagsisikap at pera upang gawin ito. Nagpatuloy si Han. Bakit? Nagdududa si Nangong Bolang. Ang pag-iral ng Apocalypse ay hiwalay na sa secular na mundo. Maliban na lang kung handa silang magpakita sa harap mo, kahit anong paraan ang gamitin mo, hindi mo mahahanap ang Apocalypse. Paliwanag ni Han. Ang misteryo ng Apocalypse ay konektado sa mundo ng Xuanyuan. Sa isang kahulugan, ang Apocalypse ay isang channel sa mundo ng Xuanyuan.
Paano nga ba maimbestigahan ang ganoong bagay ng mga tulad ni Nanggang Boleng? Hindi may kakaila na si Nanggang Boleng ay mayaman at makapangyarihan, at may pambihirang katayuan. Gayunpaman, ang pambihirang katayuan ay nasa balangkas pa rin ng mga karaniwang kaugalian, ngunit ang Apocalypse ay hiwalay sa pagkakaroon ng mga karaniwang kaugalian. Hindi ba ikaw ang core member ng Apocalypse? Ibig sabihin ng presensya mo ay mahahanap ko na ang Apocalypse. Tanong ni Nanggang Boleng. Tinaasan ng kilay ni Aaron. Napakahusay ni Nanggang Boleng sa paghawak sa mga pangunahing punto, at tama siya. Hanggat handa si Aaron, maaari niyang dalhin siya upang makita ang Apocalypse. Gayunpaman, ang Aaron ay nagtataka kung bakit naging matyaga si Nanggang Boleng sa Apocalypse mula noong huling buhay niya. Bakit siya nagsikap na pumunta sa Apocalypse? Ano ang hinihiling niya? Bakit gusto mong pumunta sa Apocalypse? Tanong ni Aaron. Sa huling henerasyon, itinago ni Nanggang Boleng ang tanong na ito ng napakalalim. Bagamat mahigit 3 beses na itong tinanong ni Aaron, hindi siya nagbigay ng positibong sagot. Sa henerasyong ito, ganoon din. Hanggat kaya mo akong dalhin sa Apocalypse, kaya kong ibigay ang anumang gusto mo at matugunan ang anumang kondisyon na gusto mo. Sabi ni Nanggang Boleng. Ang Aaron ng huling henerasyon ay sumuko kay Nanggang Boleng dahil kailangan niya ang tulong ng pamilya Nanggang. Sa oras na iyon, hindi siya sapat na malakas. Ngunit ngayon, para sa Aaron, ang pamilya Nanggang ay isang pamilya lamang na madaling masira, at hindi niya kailangan ang tulong ni Nanggang Boleng. Kung ano ang sinabi ni Nanggang Boleng na gusto niya at anumang kondisyon, hindi na kailangan ni Han Sanchen ang tulong ng pamilya Nanggang para makumplito ito ngayon. Ano ang gusto niya na hindi niya makuha? Anong mga kondisyon ang hindi niya makakamit? Alam mo, sa paningin ko, walang halaga ang pamilyang Nanggang. Kaya kung gawin ang kaya mo, kaya maliban na lang kung sasabihin mo sa akin kung bakit gusto mong pumunta sa Apocalypse, kung hindi, hindi mo na makikita ang totoong Apocalypse. Sabi ni Aaron, nalalapit na ang balak na pagpatay ni Nanggang Boleng, at hindi gaanong mahalaga ang pamilya Nanggang. Ang ganitong uri ng mga salita ay lalabag sa ilalim na linya ng Nanggang Boleng. Hanggat nagsasalita siya, maaari niyang patayin ang isa't isa. Sa kasamaang palad, nakilala niya si Aaron. Alam niyang hindi matalino para sa kanya na ipakita ang kanyang intensyon na patayin ang gayong tao. At ngayon ay nakatayo siya sa likod ng Aaron. Gusto siyang patayin ng Aaron. Ang mga tuldok, ang mga bodyguard na iyon na nakatago sa dilim ay talagang walang pagkakataon na iligtas siya. Alam kong hindi ka masisiyahan ng mga ordinaryong kondisyon, ngunit hanggat handa kang ibunyag ang tungkol sa Apocalypse, maaari kong palayain si Han Tianyang. Sabi ni Nanggang Boleng. Nakangiting lumingon si Han, tumingin ng diretso kay Nanggang Boleng at sinabing, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka pa bang makipag-usap sa akin tungkol sa mga kondisyon? Alam kong maraming tao sa paligid para protektahan ka, at 10 sila, ngunit hindi ka nila may iligtas. Sa tingin mo ba ay papatayin muna kita at pagkatapos ay iligtas ang aking lolo, huhulihin ka muna at palayain. Nanggang Boleng ay labis na nag-aalala. Mga eksperto na nilinang ng pamilya Nanggang mahusay sila sa pagpatay at pag-atake ng mga nangungunang eksperto. Alam ang kanilang pag-iral, ibig sabihin ay nalantad na sila sa harap ng Aaron. Ito ay isa pang pagpapakita ng lakas ni Han. Hindi maisip ni Nanggang Boleng kung anong kakilakilabot ang nasa kanyang harapan. Bakit hindi matakasan ang lahat ang kanyang mga mata? Hindi ka bagay sa akin. Si Han Tianyang ay mamamatay kaagad sa gitna ng mundo. Naglakas loob ka bang tumaya? Sinabi ni Nanggang Boleng na hindi siya ang uri ng tao ni Mo Yanxiang na madaling makipagkompromiso. Kung tutusin, mas mataas ang kanyang katayuan kaysa kay Mo Yanxiang. Ang ibig mo bang sabihin ay isang buhay para sa isa pa? Sabi ni Aaron kasama ang ngiting. Sabi ni Nanggang Boleng, talagang mangangahas ka ba? O sa tingin mo ay makikipagkompromiso ako dahil hindi ko pinatay si Chongyang kung nagdulot ako ng hindi pagkakaunawaan? Sa tanong ni Aaron. Sa pagharap sa Aaron, nakakaramdam si Nanggang Boleng ng isang hindi pa nagagawang presyon. Ang bawat pangungusap ng Aaron ay nagpapakita ng kanyang malabo maglakas loob ka. Nanggang Boleng ay tiyak na hindi niya gustong mamatay dito. Aaron, huwag masyadong itulak ang mga tao. Sabi ni Nanggang Boleng, mula sa sandaling dumating ka sa Yanjing, ikaw ay tiyak na mapapahamak nagtatapos. Ang isa ay kamatayan,
At ang isa ay upang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit gusto mong pumunta sa Apocalypse at palayain ang aking lolo. Sabi ni Aaron, paano kung kailangan kong pumili ng pangatlo? Sabi ni Nanggang Bolang na nagngangalit ang mga ngipin, subukan mo. Han 3000 peak eyebrow to ask away. Nanggang Bolang wants to have Aaron masikip at balat. Wala pang nagbanta sa kanya ng ganito, at wala pang nakapag-pressure sa kanya, subukan. Gusto mo ba talagang subukan? Ito ay maaaring magbuwis ng iyong buhay pagkatapos makita ang husay ni Aaron. Si Nanggang Bolang ay hindi naglakas loob na subukan na baka ang mga bodyguard sa paligid niya ay hindi magkaroon ng oras upang iligtas siya, maaari kong palayain si Han Tianyang, ngunit kung alam mo ang dahilan, bakit ako pumunta sa Changi, hindi ko maipaliwanag sa iyo dito, sabi ni Nanggang Bolang, bakit? Ang Aaron ay isang kahangahangang tao, may mga bagay na mauunawaan mo kapag tiningnan mo sila. Kahit anong sabihin ko, baka hindi ka maniniwala sa kanila. At ang bagay na iyon ay nasa pamilya Nanggang. Sabi ni Nanggang Bolang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!